Ulitin natin, no, para may ano kayo, may reference. Anyway, again, ito yung schedule natin. Even sa 5A, ganun din. No? We have Exam 1, second week of November. Ang reference nyo dyan, yung mga videos natin. Tapos, yung book na binigay ko. May mga objective question kasi doon, no? Na uh, I think na dapat nyong ma-absorb. No? So, objective type questions. Yung mga basic epicenter, focus, ganyan. No? Tapos, yung sa report nyo, hindi pa ako nakakakuha ng mga question kasi doon. Siguro sa exam 2 ko na lang siya isasama. Basically, at least doon sa exam 1, prepared na yung para sa objective type question. Magagaling din sa book, no? Basahin nyo lang yon, no? Actually, even yung solve problems na in-upload ko, galing din sa book. No? Siyempre, in-adapt ko lang for NSCP. Okay? Para alam nyo yung how to use the code, how to use the NSCP. Yan. Tama? Alam nyo yung book? At sana ba yun? Here's that. Hindi yung book ko hindi yung e-book ko yung binigay ko last time. Yung solve problems yan. Ito, this one. Tagal mag-open. Yan, this one. Yan. Lahat ng in-upload kong problems, dyan lang din naman nang galing. No? Ginamit ko lang ay NSCP. So, nandito yung mga objective questions. Yan. Halimbawa, which of the following describe the location of earthquake? Is it epicenter, focal depth, or deep angle? May sagot na rin yan, ha? May sagot din yan. So, syempre, gagawin ko is, where's that? Saan yung zoom? Ayan. Whiteboard pala. So, ang gagawin ko is i-rumble ko lang, babaguhin yung question, no? Okay. Pero yung concept doon pa rin, no? Tapos, syempre, yung mga, pagdating na sa question about sa code, NSCP ang reference nyo, no? Kaya dapat kabisado nyo yung NSCP. Okay, so focus naman tayo sa plates. Sinet ko na end of November ang earthquake kasi nga, you only have more than 2 months for design sa RCD. Lumalabas. So medyo madami yung design nyo. Meron kayong girder, may column, may slab, baka isama pa yung foundation. Yan. So dapat, kung bibigyan ko yun tatimingan ko yun ng 2 months, meron lang dapat kayong December, January. So dapat by November, tapos na kayo sa earthquake. Kasi as I always say, no, pag ang structure mo is more than 1 story, earthquake nang mag-govern. Okay? So dapat ay na-analyze mo na yung structure mo sa earthquake bago mo i-apply sa load combination. Diba? Kasi ang loading natin ay we have dead load, live load, earthquake load. Yan tatlong yan. No? Tapos, a-applyan mo yun ng load combination. Andiyan yung mga load combinations. Bawa, 1.4 dead load. Siyempre, yung 1.2 dead load plus 1.6 live load. Yan. Gravity load yan, no? Else, applyan mo yan ng earthquake.
Copying ko yun nandito. Tapos ano ba yung load combinations natin? Yan, actually ganyan kadami ang load combination na ginagamit. So 127. So from 101 hanggang 127. So 27 load factors na nanggaling basically dito. Yan. So copy ko to. Paano to copy? Yan, copy. So punta ko dito. Yan. So, basically, ito yung mga load combinations. So, 1.4 dead load, 1.2 dead load, plus 1.6 live load. Yan, 1.2 T plus E, plus earthquake. No? But, yung earthquake dito sa NSCP, dalawa yan. No? Isang EX or horizontal plus vertical. Yan. And 0.9D plus E. Okay. Explain ko na rin kung bakit dumami. Sabi ko nga, yung earthquake, kahit hindi ko na to explain, alam niyo naman na itong 1.4 dead load. No? Yan. 1.2 dead load plus 1.6, alam niyo na rin yan. No? Itong 1.2D plus 1.6 live plus F1L. Yung F1L, kasi sabi ni code, pag ang live load mo ay public assembly or 4.8 kilopascal, more than that, ang F1 mo is 1. No? Of course, hindi lang naman iisa ang live load mo in the building. Meron kang live load na pang corridor, pang hallway, meron ka ding live load pang offices. Meron din live load si roof deck or yung rooftop. So itong dito sa table na to, tatlo ang live load kasi. Kaya mapapansin nyo, yung live load 1, yan yung offices. 0.5 yung F1 niya. Okay, tapos yung LL2, yan naman yung live load ng hallway, 4.8 kasi. Okay? Anyway, hindi naman to RCD laboratory subject. So, kahit lang ito ang makapture nyo, itong mga basic lang na to. As a heads up, ito yung actual application ng load combination. No? Ngayon, no, as I was saying, no, yung earthquake is EH, no, plus EV. H means horizontal, no? So, nalito akong X sasabihin ko or H, no? So, oops, drag. May formula din si EV. Si EV is 0.5 CAID. Ito. Yan. So, CA, alam niyo nang kunin yan, no? Doon sa mga problem na pinost ko. So in this case, yung CA ng project ng building is 0.44. Tapos yung I niya is 1 kasi importance factor ay 1. So 0.5 times 0.44, 0.22. Plus 1.2, kasi nga 1.2D, ito. So 1.42D. So lumalabas na magnify pa yung 1.2. Naging 1.42D pa. Yan. Plus EX plus F1L. O bakit ngayon may 0.3? So ibig sabihin at itong load combination na to, kinonsider ko yung vertical effect. Yun nga yung yung EV. Yung 0.3 naman, yan naman yung orthogonal effect. Ang sabi kasi ni code,
No? Pag nag-apply ka ng EX, halimbawa, sabi ni code, 30% of that i-apply mo sa Z direction. Kaya meron kang 0.3. So 100% na horizontal, tapos 30% of that sa perpendicular direction or sa orthogonal direction sa EZ. Tapos plus minus. So ganyan kadami, no? So ganun din, mag-a-apply ka sa EZ, 30% of that sa EX. Okay? So ibig sabihin, hindi ka makakapag-design ng beam, column, shear wall hanggat wala kang earthquake. Diba? Mapapansin nyo, majority ng load combination may earthquake. Okay? Kaya, that's why sa timeline, dapat maunahan nyo yung design. No? Dapat meron na kayong shear and moment diagram and even forces from earthquake bago nyo ma-design yung mga girder column na yan. Okay? Ayan, so working backwards tayo. Kung fourth week shear and moment diagram, so gawin na natin third week factor method. Or portal method, kung ano man yung mas sanay kayo. Which is TOS2. Right? That's why, di ba nga, sa enlistment, sa enrollment, dapat, bago kayo mag-earthquake, marunong may TOS2 ka na. Hindi natin inaano. Kasi TOS2 to eh. Next is, at saka indeterminate frame to, itong ating building. Yan. So, second week earthquake computation. So, nandyan yung base shear, vertical distribution, di ba? Kukunin mo muna yung base shear. Pag nakuha mo na si base shear, a-applyan mo ng vertical distribution, di ba? Yung Fx is equal to V minus Ft, Wx, Hx, all over summation of ganyan. May problem din tayo niyan. So, pag nakuha mo na yung mga Fx na yan, ayan, makukuha mo na yung ano, magpa-factor method ka na. After that, Fx, and after this Fx, ito na yon. Yan na yon. No? Yan, factor method ka na. Okay? Kaso yung Fx na yan is sa floor. Each floor yan. No? I-distribute mo pa yan. I-consider mo pa yung framing mo. No? Yung framing. Kung ito yung framing plan mo, yan. So, ito yung Fx na yan. Say, if you're looking at second floor, yan, di ba? Meron tayong problem niya no, sa third floor, hinanap. So, makukuha nyo yung Fx ng second floor. Pero, i-distribute mo pa yung Fx na yan sa framing mo. Or let's say yung framing plan nyo ay meron kayong tatlong framing yan. Halimbawa. Yan. Okay, so gawin ko na lang bilog para madaling i-drawing. Yan. 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 So kung tatlo dito tapos apat sa Z, so say ang nakuha mong Fx sa second floor ay 300 kilonewton. So parang basically tigwa 100 to. Right? So 100, 100, 100. Considering yung direct shear. Yan, direct shear. Okay? Kaso, i-consider nyo din yung torsion. Diba? You will also consider torsion. So, sa torsion, etong 100 na to, magbabago yan. No? So, this could be, lagay ko na lang dito magiging say 85 to, ito magiging 95. So, para maging 300 dyan in total, 85 plus 95, 180, so 120 kilonewton. Because of torsion. Okay? So, may i-upload naman akong video how to to do that. So, this is grid-wise. Say ito ay grid A. Ito ay grid B. Ito grid C. So, pag kinuha mo na ngayon yung grid A, yung framing elevation ng grid A, ito na yan, di ba? So, this is grid A. Yan. So, ilalagay nyo na yung 120 na to. Ito si 120.
Right? Yan. So, kukunin nyo ulit yung FX sa third floor. Kung magto-torsional analysis ulit kayo, direct shear and torsion. So, ang nakuha mo halimbawa is 150. So, kukunin mo ulit yung third floor, magto-torsional analysis ka ulit sa third floor. So, this could be 200. Ayan. So, you have now your factor method. Then, after factor method, draw the shear and moment diagram, which is, alam nyo na yon since TOS 2. Okay? Kung totoo hanggang dito lang earthquake itong portion na to. No? The rest, TOS 2 na yan. No? Factor method and shear and moment diagram. Yan. So pag nakuha nyo na yung mga sets of forces na yon, ayan. So alam nyo na dapat yung mag-aano na kayo nun. Maglo-load combination na kayo nun with dead load, with live load. Okay. Right? So si dead load, kailangan ko lang siya para lang sa weight. No? Para lang dito sa CVI over RTW. Doon ko lang siya kailangan sa plates nyo. No? Yung apat, di ba? Apat yung formula niyan. CVI over RTW. Nasa problem naman yon. Yung Vmax na 2.5, CAIW over R, Vmin na 0.11, saka 0.8 Z and V, di ba? IW over R, yung mga yan, no? Okay? Okay, so do you have questions? So mag-upload pa ako ng video for torsion naman. No? Anyway, ang torsion naman is, yung exam nun is December pa. No? Pero for the purpose ng plates, no, mag-upload ako. Wait lang ha. May question ba kayo pala sa do sa videos? Hindi pa nga namin napapanood yun. Yun lang. So, you need to watch that, no? Okay. So, ilan to? 1, 2, 3. Playlist. Yan, 1. Solve problems. Tatlo nga. Okay. So, yung first is yung mga basics lang, no? Yung stiffness, okay? So, second problem nito is yan, may given na dalawang system. Magkaiba ang period pero same mass. So ano yung difference ng dalawa? Okay? Tapos third problem is so halos the same concept, no? Pero ito magkaiba na ng height. Yan.
So mapapansin nyo na ano yung mga factors na nagde-determine ng period ng structure. Kumbaga, pag in-increasean mo yung height ng structure, gaano kalaking epekto nun sa period. Yun yung ano dyan, no? Yan yung lesson dyan. So next is, so in-explain ko din dito paano na-derive yung stiffness. Okay? So halimbawa, sanay na kayo do sa from TOS 1 pa lang na so TOS 1 na nakukompute yung delta max, no? Pero basically yung cantilever na to, halimbawa na to, is pag tinayo mo yan, it's sort of the structure itself. Yun yung structure, no? Okay? Imagine niyo na lang na isang building na naka-cantilever siya sa ground. So pag merong lateral force, so ano yung stiffness niya? Okay. Okay, tapos yung next problem naman niyan ay one story. No? One story building. So iba naman yung stiffness ng one story. Because yung sinasabi kong cantilever kanina, that is, ang application lang nun is to analyze the structure on a global perspective. Etong next problem na one story, detalyado na to. Wherein, kinukonsider mo na yung stiffness ng poste. Yan. So, yan. 12 VI over HQ. Okay? Tapos, malalaman nyo dito, paano na didistribute ang base shear sa bawat poste. Okay? Basically kasi, di ba, ang nagre-resist ng earthquake mo is the column. Tapos, ipapasa kay girder or sa beam. So, next problem dyan ay ayan, response spectra. So, pag given ng response spectra, paano mo ma-compute yung base shear? So, yan yung video number 1. Yung video number 2 is ito na, static force method na. Yan na yung mga application. Nagme-mention na ako dyan ng NSCP. Okay? Take note, masasabi nyo na maiksi lang yung video, no? Pero the time I took to prepare that video, isang video halos isang araw, no? Kasi syempre, kinokolate ko ang NSCP, tapos yung problem mismo, tapos mapapansin nyo, naka-prepared na yung what do you call that? Yan, yung calculations, so sinusulat ko pa yan, no? Manually, no? So instead na isulat ko pa yung problem isa-isa, magtatagal pa, no? So in-snippet ko na lang, no? Kasi the idea is malaman nyo paano magbasa ng code, no? Remember, paglabas nyo ng TUP, pag naging engineer na kayo, you will encounter the same code, no? Ito din ang babasahin nyo pag pumirma na kayo ng bahay, ng structure. So dapat aware kayo, no? Bago kayo pumirma, alam nyo dapat yung consequence, no? May na-violate ka bang code? May na-violate ka ba sa NSCP, sa earthquake provision? No? Earthquake provision pa lang to. Wala pa yung seismic detailing. No? Kung gaano ka kasinsin yung ties ng bakal. No? So, sa second part na yan. Hindi porket marunong na kayong mag-shear and moment diagram, mag-RCD, hindi enough yun. Kailangan i-interpret nyo yung code, no? To determine yung proper spacing ng ties. Yeah, question? Sir, pwede po magtanong, sir?
Sure, sige. Yung dun sa, ano sir, sa torsional shear, yung Mm. nakaraan pong piniem ko po sa inyo na, na problem, hindi ko po kasi talaga magets. Yung FJY, sir, yung sa pinaka, Mm. last sa pinakatulong table, hindi ko po alam kung saan po gagamitin po yun. Ito yung ating ebook dyan eh. RCT Lab Draft. Hindi mo pa siya, well, I can understand you kasi una, wala pa akong solved problems ng torsion. No? Kaya nga ang pinapapasa ko lang muna sa inyo ay yung ano lang, hanggang actually design criteria, di ba? Dead load, tapos yung mga parameters nyo sa earthquake, yung distance nyo sa fault line, yun lang muna, no? Tapos, sabi ko nga mag-upload pa ako ng torsional problem para mas maintindihan nyo yung nandito sa plates. Anyway, sige. I-explain ko siya dito. Actually, in-explain ko na rin to eh. Dun sa, where's the torsional distribution? Yan. Dito ba? Opo, sir, dyan po, yung FJY. Teka, kunin ko to. Kasi medyo hiwalay siya eh. Nandun siya sa ko eh, isang channel, si i-reference. May video na ako nun. This one. Playlist. Earthquake Engineering. Hindi ko pala napagsasama-sama. Ito, drawing shear and moment. Meron na rin akong drawing. Meron na rin akong video nun. From, ito, kay Justin Domingo. So, tinuro ko dyan paano i-interpret yung MDM niya, then to draw the shear and moment. Actually, kompleto na nga eh. Kaya nga, earthquake is, available na lahat ng material ko dyan kung tutuusin. Yan, ito yung torsional. Hindi mo pa ba napapanood to? Yan. Ayan, sir, napanood ko yung na po yun. Kaso yun nga po, hindi ko po kung saan gagamitin yung FJY. Nadidinig nyo ba yung video? Hindi po, sir. Hindi. Teka. I-snippet ko siya. Torsion. Snippet ko lang to. Yan, lagay ko siya dito. Tapos, kunin ko yung equation nito. Yan, ito yung lateral force distribution niya.
So, dapat nandito yan sa ibabaw. Then, ito yung mga formulas. Then, kunin ko yung ano nito, plano nito. Four floors. Ano ba plano nito? Page ano? Yan, page 87. Yan, yun pala, page 87. Yan, ito. Kaso medyo malabo. Linawan ko lang to. So 22.5 yan, 22.5. Tapos yung overall ano niya is 9.5, no? 9.5. Yan. 9.5. Ano half ng 22.5? 11.25. So pagawin ko na lang ng kulay. So kung i-half mo to, this is 11.25. Half ng 9.5, 4.5 plus 25, 4.75. So this is 4.75. 4.75. Sabihin na natin nandito. This is 4.75. So basically parang nandito yung center of mass. Ba, nasa gitna nung framing. Okay? Tapos, okay na yung base shear. Ang na-compute yung base shear na govern ay 784.52 Vmax, no? Makikita nyo, in-explain ko din yan sa video. Pag low rise, Vmax talaga madalas ang nag-govern. Kasi hindi ka sensitive sa period. Unlike yung actual base shear, ito, this governs sa mga mid-rise to high-rise, of course. Kasi, meron kang period no, sa denominator. Yan. So, pag lumaki yung period mo, lilit itong V na to, such that mag-govern itong Vmax. Okay? So, I can say na ito is a low rise. Yan. So, ngayon, i-distribute natin vertically itong 784.52. So, na yun? Ito. See? So, dinistribute niya vertically. So, dapat yung summation nun, siya pa rin. No? This is still the V. 784.52. Paano siya dinistribute? Siyempre, yung weight per floor. Yan. Alam niyo na yan. Then, itabulate nyo yung height from the ground. Tapos, siyempre, WIHI. Multiply mo lang yan. Ito. Tapos, get the summation. Then, compute mo yan. So, therefore, you have your, parang factor. 0.15 sa roof, 0.42 sa third, 0.28 sa second, 0.15 sa first floor. Tapos, multiply mo yun sa base shear. So, ito na yung vertical distribution. Okay? So, kung ito-drawing mo ngayon yung building, elevation-wise, yan. So, that means, meron kang 118.14 sa fourth, meron kang 329.61 sa third, meron kang 222
118.13 sa second, and then sa first, 114.65. Okay? Yan. So, vertical distribution pa lang yan. Tapos, iba pa yan yung i-distribute, sabi ko ano, i-distribute mo pa itong mga to bawat framing. Yan. Bago ka hindi ka pa pwede mag-factor method dito eh. Kasi 'di ba per level pa lang tong mga base share na to, mga share na yan. So, i-distribute mo pa yan based sa framing. Yan. Ngayon, kung ang framing nyo is say kaya tatlo to, ibig sabihin equal yung framing, no? Pare-parehas yung ABC niya. No, kung ito si ABC, ito si frame A, ito si frame B, ito si frame C. Yan. So lumalabas, siguro tatlo ang poste nito. Saan na ba yun? Ayan, tama, tatlo nga. Ayan, tatlo. So tatlo yan. Kaya tatlo sila naghahati-hati per ano. Ayan. Tapos ito ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, ikaw lang ha. So dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So pangalanan ko na ito ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, na-justify niya yung 3 kasi nga, yung stiffness ng ano niya, ng poste niya, iisa yung column size, no? So okay lang na tatlo, no? Magno-normalize yan eh, no? Ganon din dito, Ganon din dito, no? Kung iisa lang yung column size mo dito sa grid na to, ano magiging K mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 naman. Okay? Tapos get the summation of K, 9. Tapos K over summation of K, so 0.33. Tapos, so fourth floor pa lang ina-analyze niya, no? Which is 118.4. Yan. So ito yon, ito yung ginamit niya kasi fourth floor. Kaya ito yung ginamit niya. So multiply mo tong dalawa, you have this. Okay? So ibig sabihin, sa frame A, meron kang 39.38 sa fourth floor. Sa frame B, ganun din. Sa fourth floor. Sa frame C, ganun din. Sa fourth floor. Okay? Direct shear pa lang to ha. Direct shear. Okay? Ngayon, punta na ngayon tayo sa torsion. Ito yung tinatanong ni ano. Yung formula ng torsion is simply F times E. Diba? Siyempre, kailangan mo ng ano eh. Kailangan mo ng lever arm. No? Or eccentricity. Sabi ni Code, kung kahit regular structure ka, maglagay ka pa rin ng accidental torsion, 0.05. May problem na ko niyan. Yung last problem ko, in-explain ko yung 0.05, kung nasan sa code yun. So, 0.05 ng span, or 5% lang. Okay. So, nasa 4th floor tayo ha, 118.14. Okay. Ano yung, how do I compute the eccentricity? 0.05 times 9.5. Yan. Bakit? Bakit 9.5? Kasi ito yung dimension ng span. 9.5. Okay? So, ang sagot doon ay 0.48. So, yun yung imo. So, direct shear times the eccentricity, 0.48. So, ang torsion mo ay 56.12 kilonewton meter. Okay? So, ito drawing ko ulit yan. Plan-wise ha. Mag-drawing ulit ako ng plan. So, ito yung direct shear. Tapos, sabi ni Code, may kaka-torsion ka. Right? Because of eccentricity. Lakihan ko. Nagka-torsion ka dahil may eccentricity. Kumbaga, si direct shear mo, nag-a-act sa center of mass. Center of mass. Ito siya. Yon. Nagka-eccentricity ka. Yun nga yung 0.48. This is the 0.48. Parang sobrang ano. Ulitin ko. Nakaya natin. Yan. Yan. So ito yung direct shear natin na 118.14. Ito ay nag-a-act sa center of mass. Yan.
Tapos, sabi ni code, mag-assume ka na eccentricity na 0.05. So, it turns out 0.48. So, 0.48. Actually, both directions yan eh. No? 0.48. So, dito muna. No? So, dito muna. Dahil nagkaroon ka ng eccentricity, mag-i-induce ng torsion yan. Teka, tingnan ko muna kung saan siya nag-refer. Nag-negative 4.27 si A. Nag-negative 4.27 si A. Saan nga yung A natin? Ito. Ito si A. Ito si B. Ito si C. This is 9.5. So kung 4.27, 9.5 is ano no? Kalahati niya ay 4.75. So minus 0.48. 4.75 minus 0.40. Yon. So 4.20. So nag-move siya. Sorry, nag-move siya dito, pataas. So ito pala. Oh, ito yung reference niya. Yan. So ito na yung bago nating ano. Kaya yung A mo, nag-distance na lang siya ng 4.27. Ay, sorry. 4.27. Yan. Okay? Nag-move siya pataas. No? Pero in reality, no, both nyo gagawin yon, no? Pwede kang mag-torsion on the other direction. Yan. Pero may mga software naman na kasi, no? STAAD, ETABS, no? So sila nagagawa nun para sa inyo. No? For the sake of plates, no? At least malaman nyo manually paano ginagawa. Ito, ganyan siya. Okay, next is, so 4.27. So, ano na yung distance ni B? Ano ba si B? Si B ay 7 to, no? 7 meters. So, 7 meters pala si B. Teka. Yan. So, this is 7 meters. This should be 7. Yan, 7. So, 7 minus 4.27. Anong sagot? Lalabas, it is negative 1.77. Negative 4.27. Bakit siya negative? Wait lang. Negative 7, 1.77. Yan. So 7 minus 4.27. Ano sagot? 7 minus 4.27. 2.73. 2.73 sa akin. Bakit 1.77 dito? Nag-add siya.
0.48 plus 4.75. Oo nga. 5.23 si ano. Wait lang, natin ko yung video dito. Okay, so ang inexplain ko pala itong kabilang side kasi mukhang may error tong ano niya, itong side na to. Ito pala yung explain ko, no? This one, no? Yan pala yung explain ko sa video. Okay, so ulitin natin to. So same ano pa rin naman eh, same call that same base year pa rin naman gagamitin natin. Yan. Ito, yan. So here 6 yung ginamit niya kasi nga 6 na poste yan. Okay? Tapos, ano yung distance daw nito? This is 22.5. Divide to 11.25. So, 11.25. Tapos, ang coordinates ay 4.75. So, ilang poste ang nakapagitna sa kanya? So, meron kang yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, tatlo. Tig tatlo, no? Ano bang distance nito? 4.5, 4.5, 4.5. Yan, 2, 3, 4, 5. So, 4.5, 4.5. So, 9 na to. 4.5, 4.5, 4.7. So, 9. So, nandito nga sa gitna. 11.25, 4.75. Yan. So, ito ang kuha na natin ng torsion. Ito yung nasa video. Yan, 118.14. So, ito yung ano mo, which is acting dito. 118.14. So, sabi, mag-eccentricity ka na 0.05 times 22.7. Kasi yun yung span. So, nakuha niya 1.14. Tapos, si frame 1, excuse me,
Ang distance niya is 11.25 minus 1.14. I'm getting 10.11. Bakit 10.21 to? 22.5. 10.11 nga talaga dapat to. Siguro typo error lang to. How about itong si ano? 11.25 minus 1.14 minus 4.5. Pa-check nga sana kung may ano, may mali sa addition. 1.14. Teka lang ah. Tinabilit ko pa yan dito eh. Ah, 11.35 pala yung center of mass location. Hindi 11.25. 22.7 pala yung overall dimension. Diyos ko. Yan. Tanyo, sarili kong video na nakakalimutan ko na. Yan. Kaya magandang naka-video eh. No? Madaling i-recall, no? Madaling i-retrieve. Yan. So, 22.7 pala. Yan. So, this should be 22.7. 0.7. Yan. So 22.7 divide to 11.35. Okay? This should be 11.35. And 4.75. Ayan. Minus 1.14, 10.21. Okay. So magmo-move ka ngayon, yung bago mong location is here. Yan. So ang eccentricity mo ay 1.14. Yan. Tapos kukunin mo na ngayon yung distance na yan. So anong distance nitong grid na to? Here. So this is 10.21. Anong distance nitong grid na to? Dito. Yan. Anong distance nitong grid na to? Dito. Anong distance ng grid na to? Dito. Ato dito. Yan. At syempre, itong last grid dito. Ganun lang, no? Ganun lang yung concept. Syempre, kung ito yung new ano mo, new center mo, magkakaroon tayo ng referencing. So, if you're going to the left, negative. Kaya negative to. No? Kaya ilan yung negative? Tatlo. Tatlo yung negative. Yan. Tapos, ito, negative 5.71. Ito, negative 1.21. Okay? Tapos, everything going to the right, positive. So, 3.29, 7.79, 12.49. Yan, no? Andito pala, detalyado naman, sir, yung ano, yung computation ko. 10.21, 5.71, 1.21, yan, 3.29. Right? Ito, this one. 3.29. Oh, in-spreadsheet ko pa. 7.79. Oh, 12.49. Yan. 'Di ba? Kasi nag-move nga yung ano mo eh, yung center of mass mo eh. Sabi kasi ni code, no? 5%. Okay? So, yun yung magiging D nyo. So, set up na yung D. Oh, ano yung K natin? So, 6 kasi 6 na poste. Provided, no? Provided na same yung sizes ng poste nyo, ha? Kasi, again, ano yung actual K per poste? 12 EI over H cube. Yun yung actual, ha? So, K is 12 EI over H cube. Yan talaga ang stiffness. Kaso, dahil nga iisa yung height natin, naka-cancel out yan. Iisa ang elasticity natin dahil concrete, naka-cancel out din to.
And lahat naman yan, may factor na 12, naka-cancel out. So, ang nagde-determine talaga ng K mo, lumalabas is the I, the inertia. Okay? Tapos, I think tinanong ko na rin sa inyo to dati, na iba ang stiffness mo in this direction, iba ang gagamitin mong stiffness pag nandito yung earthquake, iba naman ang stiffness pag nandito ang earthquake. In this case, yung ginagawa natin ngayon, EZ tayo, sa Z direction, north to south, ito ang kinukuha mong stiffness. Ito. Wherein, nasa ng H? Ito. Okay? Kumbaga, ang I nito, say I north to south, gagamitin mo dyan ay BH cube over 12. Tapos, this is E north to south. Tapos, meron kang earthquake east to west. Ang gagamitin mo namang inertia dyan, east to west, is HB cube over 12. Okay? So, yun yung actual. Okay. So, saan ako na yun to? Sa inertia. Yan. So, Phoenix lang natin na 6 kasi assuming na iisa lang yung sizes ng poste. Okay? Yan na. So, tabulated naman, no? KD squared. O, i-D squared mo yung D. Multiply mo sa K. Ito na. Tapos, get the summation of KD squared. O, tapos, KD squared over summation KD squared. Bakit pa ang daming nagpapa-admit? Hindi pumasok na sabay-sabay. Yan. KD squared over summation KD squared. Yan. Tabulated naman, no? Ang torsion mo is ito, 134 over D. O, ito naman yung D. Okay, FJ double prime. Ito yung tinatanong mo ba? May formula tayo niyan, yung FJ prime is So yung formula dito yan eh. Yan. Where is that? Hindi ko na yata nilagay dito kasi nandito siya. Ayan, ito siya. Where's that seismic mass? Ito. Yan po yun. FJ torsional shear. In-explain ko to doon sa unang video. Yan. 'Di ba? FJ double prime is MT over D times KD squared over summation KD squared. So, ibig sabihin, imo-multiply mo lang itong dalawa.
Yan. MT over D times KD squared over summation KD squared. Yan. Multiply mo lang itong dalawa. You will get this. Yan. Try ko 0.28 times 13.13. Ayan, tama. 3.67. Ito, 23.48 times 0.09. Yan, okay. So, tama naman. O, FJ prime Y. Paano naman nakuha si FJ prime Y? Ito. Fx over times K over summation K. K over summation K. Yung nasa ibabaw po yan, no? Kasi along X to, no? Yung 19.69. Ito yan. Siguro hindi ko lang siya nasama dito, pero kukunin mo lang yung ano, yung nakita ko ba dito? Yan, direct shear. Ito yung direct shear na nakuha mo per floor. Yun, yung direct shear natin kanina. Yun lang yun. Tapos, i-add mo lang yung dalawa. Yan, oo. So, ayun pala. So, 118.14, divide mo lang sa 6. 118.14 divide 6. Ayun, 19.69. Malinaw naman, sinabi sa video. So, ibig sabihin, yung direct shear natin is, itong kinalat ko tong 118.14 sa each frame. Kaya, nagkaroon ka ng 19.69. Yan. 19.69. Yan. Hindi ko na susulat. Masyado madami. Ibig sabihin, kinikerry per frame 19.69. Galing dito sa 118.14. Dahil nagkaroon ng torsion, hindi na magiging equal yung distribution yan. Kaya yung final mo na shear is 15.95, naging 15.95 to. Ito ay naging 17.6, bumaba, di ba? Ito ay naging 19.25, bumaba ulit. Tapos, pero tumaas itong right side. Naging 20.9. Ito yung tinitingnan ko 22.54. Yan. And then last is naging 19.75. Okay? And bakit? Pero pag sinum up nyo to lahat, it will still be 118.14. Yung pa rin yung magiging result niyan. Itong mga to. Yan. Nagbago lang yung distribution kasi nga, nagkaroon tayo ng torsion. Yan. Dahil sa torsion, kumbaga, i-redraw ko siya dito. Pag ganyan yung torsion mo no? Right? So pag ganyan yung torsion mo na nag-act, para maging equilibrium, paano yung resistance mo? Dapat pag ganito. See? Pag ganyan yung resistance mo.
So how will you come up with that resistance? So therefore, yung mga sa frame mo, gaganto to. Right? Yung tatlo mo dito, gaganyan. Ito, gaganon. Tapos yung nandito, going here, going here, going here. Gets? No? So, pasimplihan ko pa, pasimplihan ko. Yan. Let's say, dalawa lang yung poste mo. Gawin ko na tong shear wall. Gawin ko na shear wall yan. Meron kang torsion na pa ganito. So, ang magre-resist ng torsion mo na pa ganyan is the shear wall. So, dapat, sabi ko nga, yung resistance mo is going here. Pa ganyan. How will you come up with that couple na resistance? So, dapat, yung resistance mo is pa ganyan. So, therefore, pa ganyan yung couple mo. Right? Ibig sabihin, yung dating nagre-resist ng paganito, mababawasan because of nagkaroon ka ng negative eh. Right? Yung dating nagre-resist na ganito from the direct shear, ito yung resistance mo from direct shear. Yan. Ito naman yung resistance mo from torsion. Ito is from direct shear, ito is from torsion. So, pag sinampa po yung dalawa, nababawasan yung resistance mo sa direct shear kasi may nag-negate. While dito sa kabilang shear wall, nadadagdagan yung resistance mo from the torsion. Right? Kaya, mapapansin nyo, yung ibang poste dito, nabawasan, yung iba nadagdagan palalo. Okay? Okay, so may question ba? So that's all, yung torsion. Na-explain ko na. Tapos, so ito na yung lumalabas, ito na yung final ano niya, final per frame na forces. So yun, pwede na kayo mag-factor method after that. Okay? Oh, questions. May questions ba? Mag-upload pa naman ako ng mga solved problems din na mas simple para Okay na po, sir. paano nyo yung torsion. No? Okay. Yan. So, balik tayo dito sa timeline natin. Yan. So, second week, no? Lahat ng computation. Ilang story ba kayo sa RCD Lab? 3 story po, sir. Oh, ilang frames per ano? Bali, nag-minimum po ng 3x3 survey. 3x3 base po. Okay, 3 base. Okay. 3x3. Ay, kaya. Tatlo lang pala eh. Ito nga, 6 tsaka 3 eh. Oh, kaya niyo yun. Okay. Ito lang, yung sinet ko naman na 4th week is ano eh, theoretical deadline. No? Siyempre, kung sakaling mag-extend si RCD nyo, di pwedeng ma-extend to, late nga lang kayo. Pero at least, di ba, prepared na kayo sa RCD design. No? Yun kasi nagiging problem pag magkaiba ang laboratory at saka earthquake. So, ayoko naman na sabihin ni Sir Ed na hindi nyo pa alam ang earthquake bago kayo mag-design. So dapat bago kayo mag-design, mag-submit ng mga design, alam nyo na yung earthquake. Mayroon na kayong load combinations na prepared. Okay? So mainam kung ma-delay yung let's say yung RCD nyo design is pa pala o January pa, parang gano'n, no? So good for you, no? Pero at least when we follow this timeline, meron na kayong naka-prepare. Okay? Sa RCD lecture, nasa na kayo?
Tapos na kayo ng beams? Doubly Doubly reinforced. Okay. Ito pag nag-design kayo ng girder, hindi doubly reinforced singly reinforced. No? Singly reinforced ang girder. Pwede kayong mag-doubly sa intermediate beams. Okay? Ito, halimbawa, ito, mga girders to. So, lagyan ko ng intermediate beams, halimbawa. Ito yung intermediate beams. Nasa double reinforcement na, sir. Yan. So, ito, pwede nyo i-design as DRB. Yan. Pero itong mga girders, itong black, singly reinforced yan. Okay? Implicitly, sinabi ni code yan, no? Kasi, itong intermediate beams, basically gravity load ang kinikerry niyan. No? Basically, mag-aano nga lang kayo dyan. No? Kahit mag-tributary load lang kayo. Yan, makukuha nyo na yung load niyan. Unlike yung girder, itong mga black, kailangan yung mag-staad or mag-ETABS. Siyempre, in the case of plates, mag-factor method. Yan. Saka moment distribution method. Okay? Pag intermediate beams, basically, pwede mo na lang i-analyze yan as continuous beam. No? Pwede mo siyang i-analyze as continuous beam. Yan. Okay? Wherein, syempre, kung magti-tributary loading ka dyan, parang uniform load. No? Say ganyan. Yan. Tapos, anong moment diagram niyan? Basically, pag ganon. Yan. Ganyan lang moment diagram ng intermediate beams. Okay? Unlike ang girder, ganito ang moment diagram. Yan. May earthquake ka kasi. Okay? May earthquake ka. So, ganyan yung moment diagram. Okay. Saka ko na-explain yan, no? Yung ituturo ko din yung mga seismic detailing. Pagdating natin sa seismic detailing. Although hindi na siya part ng plates nyo, pero ituturo ko yung bakit ganun yung detailing ng bakal, ng ties, bakit kalahati ng rebar sa tension, ang compression bar, no? Kung ano yung nakuha mong tension bar sa singly reinforced, say 8, dapat yung compression bar mo is automatic 4. Doon pa lang, no? Kaya parang tinutusan ka na kagad ni code. Pag 8 ang nakuha mo sa SRB, yung compression bar nun, automatic 4. Half of that. Okay? So, walang sense na mag-DRB no, sa ating Kaya SRB ang analysis. Sa earthquake, no, lalo na sa earthquake. Which is, yun naman ang nag-govern sa structure. Okay, so, yan. So, alam nyo na yung deadline. So, prepare for your exam on 2nd week. Okay, so lahat ng mga problems related sa exam 1, na-upload naman na. Okay, yung mga future na i-upload ko for exam 2 na yun. Okay, may question ba? Yung reports, no, upload lang kayo upload lang kayo sa reports. Sir, Yes. yung sa plates po, sir, bali po, pwede po makahingi ng sir, parang sample po ng sequence Sige. ng mga computation po, sir, para alam din po namin yung flow para po, kung paano po yung sa plates. Sige, Lalo maghahanap po dito ako sa may earthquake computation, sir. Sige, maghahanap ako ng sample na pwede yung sundan. No? Opo, sir. Sige po. Thank you po. So, mabibigat yun. Yung nasa video ko, kaya ano yun Justin Domingo. I think. Hindi. Sa moment diagram pala yun. Ito, kina Fabon yata to. Hanapin ko sa G Drive ko. Okay, sige. So, other question? Okay, Sir, sige. saan po So, pwede ma-download tong recording, sir? Dito po sa Zoom.